serbisyo magiging tarakli. Iniimbestigahan ang mga alegasyon ng pagnanakaw sa nasunog na supermarket sa Fairview, Quezon City. Kabilang po dyan ang kumakalat na video online kung saan kita ang ilang individual na kumuha ng alak sa nasunog na gusali. Saksi, si Ian Cruz. Binulabog ng malaking sunog at ilang pagsabog mula sa isang supermarket ang mga taga-barangay Pasong Putik sa Fairview, Quezon City pasado alas 4 kaninang madaling araw. Halos kulay kahel na ang langit dahil sa laki ng apoy na iniakyat agad sa ikalimang alarma. Sa tindi ng sunog, bumigay na ang pader ng supermarket na nasa gilid ng isang subdivision. Nagkandahulog rin ang mga salamin ng establishmento. 65 fire trucks ng Bureau of Fire Protection at mga fire volunteer ang agad rumisponde. Pag-alas 8 na ng umaga nang ideklara itong fire under control. Doon na tumambad sa mga bumbero ang lawak ng pinsala. Halos lahat ng mga laman niya madaling masunog. Kaya ang bilis ng kapagkalat ng apoy natin. Masyadong mainit po dun sa loob. Yung init po na yun po ang nagpabigay sa pader at saka dun sa mga salamin na nabasag. Gumuho rin ang mga bakal ng bubong at malaking bahagi ng gusali tulad ng pader. 2 kotse sa katabing subdivision ang napuruhan ng bumigay na pader. Natumbahan din ng isang poste ang isang utility vehicle. Pansamantala mo ng di pinadaraanan ang ilang kalsada sa lugar. Huwag mo na padaanan ng vehicular traffic at pedestrian traffic dahil nga nagkalat yung debris doon sa kalsada mismo at saka yung wall ng nasunog na building ay unsafe. Isang bumbero naman ang nasugatan sa gitna ng mapping operation. May sumabog sir, tapos hindi ko pa naramdaman agad, tapos may sumabit dito kanina. Tapos nung pakiramdam ko parang mainit, yun na pala, dumudugo na. Habang abala ang mga bumbero, isang lalaki ang nahuli kam na tumangay ng bakal mula sa gate ng nasunog na supermarket. Alas 10:48 na ng umaga nang ideklara ang fire out. Ayon sa BFP, 80% ng establishmento ang natupok. Mabutit di na damay ang gasolinahan sa compound. Yung fire out po natin, 10:48 po ng umaga po, sir. Under investigation po yung origin po ng sunog po natin, sir. Ayon sa BFP, iilan lang ang gwardiya roon nang mangyari ang sunog. Tumanggi magbigay ng pahayag ang store manager ng supermarket. Pero sa isang social media post, nag-abiso ang supermarket na pansamantalang sarado muna ang kanilang Fairview branch. Humingi rin sila ng paumanhin sa abalang naidulot nito sa mga customer. Ang ilang empleyado, problemado para sa kanilang trabaho. Masakit po sa amin kasi mawawalan po kami ng trabaho ng ilang days tapos maghahanap na naman po kami ng ibang store. Sa isang kumalat namang video online, kita ang ilang bumbero na kumuha umano ng inang alak sa nasunog na supermarket. Pero ayon sa tagapagsalita ng BFP, tila di nila tauhan ang mga nasa video. We are now conducting an investigation pero initially na po kaming mga ganyang suot or uniforme. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nasa Stockholm, Sweden, si dating Congressman Zaldico noong January 15. Batay po yan sa petisyong inihain niya sa Korte Suprema. Eksklusibong nakakuha ng kopya ng petisyon ng GMA Integrated News at doon hiniling ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Saksi, si Joseph Moro. Eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News ang kopya ng petisyong ito na inihain itong January 25 sa Korte Suprema ni dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito nakasaad na nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Nakalakip sa petisyon ni Ko ang isang apostil o notaryo galing sa munisipalidad ng Nacka sa Stockholm sa bansang Sweden. Pinirmahan ito noong January 15, 2026 ng Notary Public na si Beatrice Gustafsson. Sa sertifikasyon, sinabi ni Gustafsson na personal na humarap sa kanya si Ko
Sinertipikahan din niya na na-verify niya ang pagkakakilanlan ni Ko at siya ang pumirma mismo sa dokumento. Pinirmahan ni Ko ang verification and certification against forum shopping para sa korte noong January 15 din sa Stockholm. Ang lokasyong ito ni Ko noong January 15, taliwas sa sinabi noon ng pamahalaan na nasa Lisbon, Portugal si Ko. Pinaghahanap ng gobyerno si Ko dahil sa inisyong arrest warrant ng Sandigan Bayan dahil sa kasang graft at malversation dahil sa maanumalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kinansala na rin ang passport ni Ko. Pirmado ng mga abogado ni Ko ang petisyong inihain sa Korte Suprema. Nakita rin namin ang patunay na naihain ito noong January 25. Gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para hindi maipatupad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Hiniling din niya na ipawalang bisa, baliktarin at gawing permanente ang injunction laban sa resolusyon ng Ombudsman dahil sa grave abuse of discretion o pag-abuso ng kapangyarihan. Sabi ni Ko sa korte, hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon. Kung ang basihan daw ng Ombudsman ay ang interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, may karapatan daw si Ko na sagutin ang bawat isang pahayag o statement doon. Pero hindi daw siya nakapaghain ng counter affidavit dahil na naghain daw ang Ombudsman ng order to submit counter affidavit sa pinakahuling address ni Ko at wala siya doon. Hindi raw sumubok ng ibang paraan ng Ombudsman at itinuring ng tinanggap ang order na paglabag umano sa karapatan niya sa konstitusyon. Hindi rin daw binigyan ng akses sa mga abogado ni Ko sa kopya ng kaso sa kabila ng ilang beses nitong pagsulat. Minadali din daw ng Ombudsman ang kaso laban kay Ko. Binaliwala din daw ng Ombudsman ang finding ng ICI na wala itong inirekomendang kaso laban kay Ko dahil meron lamang itong beneficial ownership ng kumpanyang SunWest na umano'y sangkot sa anomalya na hindi raw sapat para makasuhan o masintensyahan si Ko. Nanindigan si Ko na walang ebidensya na nagpapakita na sangkot siya sa sabwatan o conspiracy. Hindi rin daw tumakas si Ko dahil umalis siya sa bansa noong July 19, 2025 sa official medical leave. At ang galit daw ng publiko sa flood control scandal ay nagdulot ng banta sa kanyang buhay kaya hindi siya makabalik sa bansa. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Ombudsman. Kinumpirma sa GMA Integrated News ng abogado ni Ko na si Atty. Roy Rondain ang tungkol sa paghahain ng petisyon pero hindi siya tumugon sa mga tanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang kliyente. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Bangkay na po ng matagpuan sa Pulilan, Bulacan ang isang babaeng pulis na naiulat na nawawala. Patuloy namang hinahanap ang anak niyang 8 taong gulang. Saksi si Marisol Abduraman. January 19 pa naiulat na nawawala si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido. Nakatalaga siya sa National Capital Region Police Office o NCRPO na nakabase sa Taguig. Itong January 24, isang bangkay ng babae ang nakita sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan. Positibong kinilala ang mga labi bilang ang nawawalang policewoman. Ayon sa pulisya, may tama siya ng bala sa ulo nang makita. Tinitingnan lang natin kung talagang doon ba siya binaril or before siya dinala sa Pulilan, patay na siya. Kahapon, bumuo ng Special Investigating Task Group para tumutok sa kaso ng pagkawala at pagkamatay ni Mollenido. Ayon sa SITG, January 16 huling nakausap ng kanyang mga kaanak ang biktima. Umalis si Mollenido para magbenta ng sasakyan kasama ang 8 taong gulang na anak pero hindi na nakauwi. She went to Quezon City. After niya, hindi sila nakabalik sa Taguig. Aminadong SITG na hindi pa nila matukoy sa ngayon kung ano ang motibo sa pagpatay, bagaman may mga anggulo silang tinitingnan. May involved ba dito ang sa pera? No, kasi nga nagbenta. Maliban dyan, hindi tayo makasigurado kung may direct nakasama din sa anggulo ang love triangle or may grudge ba, personal grudge from other. So maraming posibleng motibo. Hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin ang 8 taong gulang na anak ng pulis. May mga iniimbestigahan ng personalidad ng SITG, kabilang na ang asawa ng biktima na isa ring pulis at mga katransaksyon ng biktima sa bentahan ng sasakyan. Siya yung nag-middle doon sa buyer. Then, nakausap din naman yung buyer pero limited lang din ang nakukuha natin information.
Kasi after na magbayaran, wala na siyang idea sa whereabout ni Dayan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Stranded ang ilang pasahero sa Zamboanga dahil sa kakulangan ng bumabiyaheng barko matapos suspindihin ang pagbiyahe ng buong passenger fleet ng Alison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Saksi si Jonathan Andal. Pasado alas 6 ng gabi, pinasisid ng Philippine Coast Guard ang kanilang ROV o Remotely Operated Vehicle sa dagat malapit sa Balok-Balok Island kung saan pinaniniwala ang lumubog ang Roro na MV Trisha Kirsten 3. Narating nito ang seabed o pinakamalalim na parte ng dagat doon na abot sa 50 meters. Tumagal ng 14 na minuto ang ROV sa dagat pero hindi nito nakita ang Roro. Actually, nag-extend na kami ng search area. Pinaigting namin yung aming coordination doon sa mga coastal communities, coastal barangays, hoping na mayroong mga survivors na napadpad doon sa area. Isa sa nakikitang hamon ng diving team ang mga pating sa dagat ng Basilan. May mga balita lang na medyo marami daw shark. Hindi naman po infested pero may mga sightings po. Delikado po yun. Naka-standby naman ang Philippine Navy sakaling kailanganin ng kanilang tulong sa search and rescue. Sa pinakahuling tala ng PCG, 316 ang survivors, 18 ang patay, 10 ang nawawala na puro crew ng barko, kapitan nila at isang tauhan ng PCG. Pero hanggang kanina sa Zamboanga City Port, may mga naghahanap pang kaanak na mga pasaherong nawawala pa rin daw. 6 na school administrator din ng DepEd Sulu ang hindi pa umano makita. Kung sakali man na unfortunately they already perished, at least makita natin yung body, no, yung katawan, for the benefit of the families also. We're still hoping for miracle, sir. We're still hoping for miracle. So, maasa pa ho tayo na maaaring baka na-adrift sila, no? At napadpad sila sa mga isla natin. So, we're still hoping. Dumating na rin kanina ang investigating team ng PCG mula Maynila para alamin kung ano ba talaga ang nangyari at lumubog ang Roro. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Service kanina, tanong ng chairman ng komite na si Senador Raffy Tulfo, sino ba dapat ang nag-i-inspeksyon dito? Ito po yung chiefmate. After ng kapitan, siya po yung susunod. Meron pong stowage plan na tinatawag. Ang stowage plan po, kung alam niya kung anong mga kargamento o cargos na ikakarga sa kanya, mapasasakyan o kargamento, alam niya po rin yung bigat niyan. Kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay, masakyan, din dapat yung checker noon managot. Kung kinakal makulong dahil sa pagiging pabaya. Sakaling mapatunayang nagkaroon ng kapabayaan, pwede nilang sampahan ng kasong kriminal ang may-ari at crew ng barko. Naungkat din sa pagdinig kung bakit nakakapaglayag pa ang mga barko ng Alison Shipping Lines, ang kumpanyang nagmamay-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3. Base kasi sa records ng Marina, mula 2019, 32 aksidente sa dagat na ang kinasangkutan ng kumpanya. Ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Bakit hindi muna ni-review yung mga barko at siniguro na maayos at seaworthy itong mga barkong ito at yung mga pahinante nila o yung mga tripulante nila ay well-trained. Kulang po yung suspension. Kung pwede, dapat may makulong. Paliwanag ng Marina, naparusahan na ang Alison sa mga naunang disgrasya. May mga suspension po. Ito pong nangyari ngayon sa Basilan. This is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Wala pang bagong pahayag ang Alison Shipping Lines. Hindi na muna pinababiyahe ang lahat ng passenger ship ng kumpanya. Dahil grounded, apektado ang mga biyahe ngayon Pasulu at Basilan. Ang mga biyahero nag-uunahan sa mga ticketing office ng mga barko sa Zamboanga City. Ang mga bata at matatanda nakasalampak na sa sahig sa tagal ng hintayan sa ticket. Ewan ko na lang, saan kami nito? Papunta, wala din kami saan magpunta. Sakto lang yung pera namin pamasahe. Kahapon pa kami dito. Kailangan talaga umuwi. Sa Isabela City sa Basilan, nakikipagsapalaran ng ilang pasahero sa tinatawag nila ritong jungkong o yung mga motorized bangka na ang iba ay walang katig at wala pang life vest. Mag-ano na lang kami, mag-jungkong sir. Wala nang ticket, fully book na daw. Kailangan po naman i-check yun kasi kung totoo yan, hindi talaga allowed yun. Tama po yun. Nagpaalala rin ng Marina na hindi pwedeng basta magtaas ng pamasahe ang mga shipping line. May requirements po
ang batas, hindi po basta-basta na nag-i-increase po ng pamasahe ang ating mga operators. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Dumulog po sa NBI ang nagpakilalang driver at personal assistant na aktres na si Rian Ramos para ireklamo ang aktres at ang mga kaibigan nitong beauty queen na sina Michelle D at Samantha Panilio. Ikinulong at binugbog umano ang driver matapos pagbintangang nagnakaw ng angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Ayon naman sa abogado ni Ramos at D, posibleng gumaganti lang ang driver matapos siyang sampahan ng reklamong qualified theft. Saksi, si John Consulta. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nagtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay City si alias Totoy, 40 anyos, na nagpakilalang driver at personal assistant ng aktres na si Rian Ramos. Inireklamo niya ang kanyang amo, kaibigan nitong beauty queen actress na si Michelle D, 2 bodyguard at 2 member ng PNP. Kwento ng complainant, noong January 17, pagkagaling sa isang taping, bigla raw siyang persang iniakyat sa condo unit ni Ramos at D. Pinaamin daw siya tungkol sa angpaw na umuloy kinuha niya mula sa condo unit. Naglalaman daw ang angpaw ng ilang mga sensitibong larawan. Kinausap ako ng pulis, nasa iyo ba talaga? Sabi ko, wala po sir, sabi ko. Sa condo unit, kinulong daw siya ng 3 araw habang paulit-ulit na binubugbog ng 2 bodyguard ni D. Bigla pa kong hinatak ng 2 bodyguard. Tapos yun, nagbubugbog nila ako sa loob. Sinisipa ako, suntok, kahit sa gilid ng CR. Si D, kasama raw sa gumulpi sa kanya. Binubog ka muna ni Michelle. Sino Michelle? Michelle D. Paano kanya binubog? Pinatayo ako niya, tapos sinikurahan ako, sabi niya, akin na. Sabi niya sa akin, para matapos ang ano natin, usapan, akin na yun. Sabi ko, ma'am, wala po sa akin. Pag sabi ko, wala, titirahin na naman niya ako. Binugahan niya ako ng alcohol, buong katawan ko, pati mata ko. Tapos nung hinawakan niya dito, tinusok mata ko ng 2 daliri niya. Pati umano si Ramos, sinaktan din siya. Sinapak po niya ako dito. Medyo nakainom siya eh. Tapos binatukan niya ako dito, di ko mabilang, walang bisis. Pero giit ni Totoy, wala sa kanya ang hinahanap na larawan. Lumapit sa akin si Ma'am Rian. Sabi Ma'am Rian sa akin, bigay mo na kasi yung isa na yun. Sabi ko, ma'am, wala po. Wala akong mamibigay. Sabi ko, kasi wala sa akin. Sa isang punto, may narinig daw siyang pag-uusap ng mga bodyguard. May narinig ako na atapusan nila ako. Tapusin mo sa buhay ko. Kaya tumalon ako. Sa 39th floor. Nung pagtalong ko po, pag-dive ng 39th floor sa bintana, sa kusina. Basta nag-dive lang ako. 25th floor, sabi ng guard. 25? Opo, may nawakan pa ako na lubid. Nung nakawag po ko sa lubid, bukas pa yung 25th floor, nakapasok po ko sa may kwarto, may kusina ng mga babae. Parang kwarto siya. Doon ako dumaan. At po pagbaba ko, mayroon na po nakabang doon na kung OIC. Tapos yung bodyguard niya. Yung dinampot ulit ako, inakit ako sa taas ulit. Noong January 19, dinala raw siya ni Michelle D sa istasyon ng pulis at inireklamo ng qualified theft. Doon, nakaranas daw muli siya ng pananakit. Sabi sa akin, bukuan mo kamay mo. Hinanyang ko sir yung kamay ko. Hinampas siya bigla ng parang sa arnis. Yung parang ano siya, kuwayan. Bigla ito sir na mula, mabasa agad ng dugo. Tapos paglabas niya, isa naman medyo mataba na mababa na pulis. Pagpasok niya, nakatsinilas lang kasi ako eh. Paka niya, pa ako, didi niya. Oo, parang kumbat. Noong January 22, nakalabas daw siya ng police station, makarang i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang reklamong inihain laban sa kanya. Kanina, ipinakita sa amin ni alias Totoy ang mga sugat na kanyang tinamo na resulta umano ng ginawang pananakit sa kanya. We took recognition of the case kasi may timbang. Una, yung he was detained for 3 days. Tapos, physically, sinaktan siya. Kung ang ebidensya ay nagbibigay para sampahan ng isang kaso, itong mga nasa likod ng krimen na kanyang binabanggit ay gagawin natin. Kasama rin sa kanyang inireklamo ang kaibigan ni Ramos at D na beauty queen na si Samantha Panilio na nanakit din daw sa kanya. Ang kanyang reklamo, pinarumpaan na niya kanina sa NBI. Ayon sa abogado ni Ramos at D, sasagot sila sa oras na makakuha sila ng kopya ng reklamong isinumite ng complainant.
Pero giit nila, wala raw insidente ng illegal detention dahil si alias Totoy daw ay residente rin ng kondo bilang driver ni Ramos. Ang huli raw insidente ng kanyang mga kliyente kay alias Totoy ay no maghain si D ng kasong kriminal para sa qualified theft laban kay alias Totoy at nagsauli pa raw siya ng ilang gamit kay D. Wala raw maisip na ibang dahilan sina Ramos at D sa reklamo ni alias Totoy kundi para makaganti sa kanila sa qualified theft case. As of the moment, we do not have a copy of the complaint yet. So we have to get a copy of the complaint first before we can answer all the allegations against our client. The last incident that he had with the driver of Rian is during the time na nag-file siya ng qualified theft. There were medical certificates before the arrest and meron din namang mugshots na wala namang nakita doon sa if there were the allegations of physical injury. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Panlilio. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mabagal na binabagtas ng motorsiklong yan ang isang kalsada sa Villanueva, Misamis Oriental na biglang dumating ang isang truck at sumalpok sa motorsiklo. Nagulungan ng rider na kanyang ikinasawi. Sugatan naman ang driver ng truck. Ayon sa pulisya, posibleng nawala ng preno ang truck. Naglabas ng Malacanang ng video ni Pangulong Bongbong Marcos bilang patunay raw ng patuloy na paggaling ng Pangulo. Sa video nakuha ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makikita ang Pangulo na nakikipaglaro sa kanyang aso. Ayon sa Pangulo, patuloy pa ang pag-inom ng mga gamot na ibinigay ng mga doktor pero maayos na ang kanyang kalagayan. Kitang namayat ang Pangulo dahil sa diverticulitis. Pero giit niya, dahil ito sa utos ng doktor na puro sabaw lang ang kainin at bawal muna siya sa solid food. Si Executive Secretary Ralph Recto muna ang kumatawan sa Pangulo sa isang event sa Malacanang kanina. Sa kabila ng payo ng doktor na magpahinga muna, sinabi ng Pangulo na naiinip siya kaya bumabalik na siya sa pagtatrabaho tulad ng pakikipagpulong noong Lunes at pangunguna sa panunumpa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kanina. Medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office and tuloy-tuloy na. Napahalabira ang isang lalaki mula sa Iloilo City na si Win. Kasabay po kasi sa pagdiriwang ng Dinagyang Festival, nakuha niya ang matamis na oo ng kanyang nobeng si Michelle. Ang inakala ng babae na photo op lang kasama ang Tribe Warriors, wedding proposal na pala. At paglingon niya, handa na ang singsing sabay luhod ni Win. Ang mga tao sa paligid napahinto na lamang at kinilig sa dalawa. 4 na taon nang nagsasama ang dalawa kasama ang kanilang 50 gulang na anak. At naisipan ni Win na isabay na sa Dinagyang ang matagal na niyang planong proposal. Kaya talaga namang literal na City of Love ang Iloilo. Congratulations po sa inyo at mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.